Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng alibro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 4 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 51, karagdagang parusa sa Babylonia. Pasabayan ako ng basa guys, pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 51 verse 1, sinabi ni Yahweh, makinig kayo, magpapadala ako ng isang tagapagwasak ng Babylonian at ng mga hukbo nito. Verse 2, magsusugo ako sa Babylonia ng mga dayuhang wawasak dito na tulad sa malakas na hanging tumatangay sa ipa. Sa araw na iyon ng kanyang kapahamakan, iiwan nilang walang laman ang lupain paglusob nila mula sa lahat ng panig. Verse 3, huwag ninyong hayaang mahatak ng mamamana ang kanyang busog o maisot ang kanyang kasuotang pandigma. Huwag ninyong paliligtasin ang sinuman sa mga binata, lipolin ninyo ang lahat ng kawal. Verse 4, bayaan ninyong mahandusay sila sa lansangan ng Babylonia, patay at mga sugatan sa gitna ng lansangan. Verse 5, sapagkat ang Israel at ang Judah ay hindi pinabayaan ng kanilang Diyos na si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, subalit ang lupain nila ay puno ng kasalanan laban sa banal na Diyos ng Israel. Verse 6, takasan ninyo ang Babylonia, iligtas ninyo ang inyong sarili kung hindi makakasama kayo sa pagpaparusa sa kanyang kasalanan, sapagkat ito'y panahon ng paghihiganti ni Yahweh at ipapalasap sa kanya ang ganap niyang kaparusahan. Verse 7, ang Babylonia ay isang gintong kopa sa kamay ni Yahweh upang lasingin ang buong sanlibutan. Ininom ng mga bansa ang kanyang alak, kaya sila'y nalasing. Verse 8, bigla ang pagbagsak at pagkasira ng Babylonia, iyakan ninyo siya. Kumuha kayo ng panlunas para sa kanyang sugat, baka siya gumaling pa. Verse 9, gagamutin sana namin ang Babylonia, ngunit huli na ang lahat. Iwan na natin siya at magsiuwian na tayo sa ating mga bayan, sapagkat abot na hanggang langit ang kanyang kapahamakan. Verse 10, tayo'y pinawalang sala ni Yahweh, halik kayo, ipahayag natin sa Zion ang ginawa ng ating Diyos. Verse 11, ihasa ang mga pana, ihanda ang mga kalasag. Ginising ni Yahweh ang damdamin ng mga hari ng Media, sapagkat balak niyang wasakin ang Babylonia bilang paghihiganti ni Yahweh dahil sa pagwasak sa kanyang templo. Verse 12, itaas ninyo ang watawat laban sa mga kota ng Babylonia, higpitan ninyo ang pagbabantay, magtakda kayo ng mga bantay, humanda kayong sumalakay, sapagkat binalak at ginawa ni Yahweh ang sinabi niya tungkol sa Babylonia. Verse 13, kayong naninirahan sa tabi ng maraming ilog, nasagana ng kayamanan, dumating na ang inyong wakas, tiyak na ang inyong kasasapitan. Verse 14, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay sumumpa, ang sabi niya, ang Babylonia ay ipasasalakay ko sa makapal na tao tulad ng mga umaataking balang, at isisigaw nila ang tagumpay laban sa iyo. Awit ng pagpupuri. Verse 15, ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan, iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 51 verse 16. Sa dagundong ng kanyang tinig, umuugong ang tubig sa kalangitan, pinaiilan lang niya ang mga hamog mula sa mga sulok ng sanlibutan. Pinakikislap niya ang mga kidlat sa gitna ng ulan at pinalalabas niya sa taguan ang mga hangin. Verse 17, sa ganitong kalagayan ay magiging mangmang at walang kaalaman ang lahat ng tao. Bawat panday ay inilalagay sa kahiyan ng nililok niyang Diyos-Diyosan, sapagkat hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Verse 18, walang kabuluhan ang mga iyon at dapat sumpain, malilipol sila pagdating ng araw ng pagpaparusa sa kanila. Verse 19, ang Diyos ni Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang lumikha ng lahat at ang Israel ang hinirang niya. Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang pangalan niya. Ang martilyo ni Yahweh. Jeremiah chapter 51 verse 20, ikaw ang aking martilyo at sandatang pandigma, sa pamagitan mo'y dudurugin ko ang mga bansa, sa pamagitan mo'y ibabagsak ko ang mga kaharian. Verse 21, sa pamamagitan mo'y aking wawasakin ang mga hukbong nakakabayo at ang mga hukbong nakakarwahe. Verse 22, ang lalaki at ang babae, ang bata at ang matanda, ang binata at ang dalaga. Verse 23, ang pastol at ang kawan, ang magsasaka at ang katulong ng mga baka,
ang mga tagapamahala at ang mga kinatawan. Ang parusa sa Babylonia, Jeremiah chapter 51 verse 24. Paparusahan ko sa harap ninyo ang Babylonia at ang mga mamamayan nito dahil sa mga kasamaang ginawa niya sa Zion, sabi ni Yahweh. Verse 25, Ako'y galit sa iyo, ikaw na mapangwasak na bundok, winasak mo ang buong sanlibutan. Paparusahan kita, gukulong kang pababa mula sa kabatuhan at gagawin kitang bundok na tinupok. Verse 26, walang batong makukuha sa iyo upang gawing panulok o kaya pundasyon, sa halip mananatili kang wasak habang panahon. Verse 27, itaas ninyo sa lupain ang isang bandila, iparinig ninyo sa mga bansa ang pag-ihip ng trompeta, pahandain ang mga bansa para digmain siya, tawagin ang mga kahariang laban sa kanya, ang Ararat, ang Mini at ang Askenas. Pumili kayo ng pinuno laban sa kanya, magpadala kayo ng mga kabayo sa kasindami ng mga uod na nagiging balang. Verse 28, humanda sa paglaban sa kanya ang mga bansa, ang mga hari sa Medo, kasama ang kanilang mga pinuno at kinatawan at ang lahat, at ang bawat lupaing nasasakupan nila. Verse 29, nanginginig at namimilipit sa sakit ang lupain sapagkat hindi nagbabago ang pasya ni Yahweh laban sa Babylonia. Sisirain niya ang lupain ito, wala nang maninirahan dito. Verse 30, tumigil na sa pakikipaglaban ang mga mandirigma ng Babylonia at nanatili sa kanilang mga kota. Sila'y pinanghinaan na ng loob na parang mga babae. Sinunog na ang kanilang mga tahanan, nawasak na ang kanilang mga pintuan. Verse 31, nagkakasalubong sa pagtakbo ang mga inutusan, sinasalubong ng isang sugo ang kanyang kapwa sugo. Sasabihin nila sa hari ng Babylonia na nasakop na ang lahat ng panig ng kanyang lungsod. Verse 32, naagaw ang mga tawiran, sinunog ang mga kota, sindak na sindak ang mga kawal. Verse 33, ang Babylonia ay parang giikang niyayapakan, sandali na lamang at darating na ang panahon ng pag-ani sa kanya. Verse 34, ang Jerusalem ay kinatay at nilamon ng Babylonia. Ginawa niya itong parang sisidlang walang laman, para siyang dambuhala at ako'y nilulon. Kinuha ang magustuhan at itinapon ang iba. Verse 35, sabihin ninyong mga taga-Zion, mangyari sa Babylonia ang karahasang ginawa niya sa amin. Sabihin naman ninyong mga taga-Jerusalem, pananagutan niya ang paghihirap na tiniis namin. Tutulungan ni Yahweh ang Israel. Verse 36, kaya sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, ipagtatanggol kita at ipaghiganti, tutuyuin ko ang kanyang dagat at bukal. Verse 37, wawasakin ko ang Babylonia, ito'y gagawing tirahan na lang ng mga asong gubat, magiging isang katatakutan at tampulan ng paghamak, wala na ring maninirahan doon. Verse 38, sila'y uungal na parang mga leon. Verse 39, at dahil sila'y mga ganit, ipaghahanda ko sila ng isang handaan at lalasingin ko hanggang mawalan sila ng malay. Mahimbing sa pagtulog habang panahon at hindi na magigising. Verse 40, dadalhin ko silang gaya ng mga tupang patungo sa katayan at gaya rin ng mga lalaking tupa at barakang kambing, ang pagkawasak ng Babylonia. Verse 41, nasakop ang Babylonia, naagaw ang lupaing hinahangaan ng buong sanlibutan, nakakapangilabot tingnan ang kinasapitan niya. Verse 42, tumaas ang tubig ng dagat at natabunan ang nangangalit na alon ang Babylonia, Verse 43, kinatakutan ang kanyang mga lungsod, natuyo ang kanyang lupain na parang disyerto, ayaw panirahan o daanan man ng sinumang tao. Verse 44, paparusahan ko sa Bel, ang Diyos ng Babylonia, at dudukutin sa kanyang bibig ang mga nalulun niya, hindi na siya pupuntahan ng mga bansa. Bumagsak na ang pader ng Babylonia. Verse 45, bayan ko, lisanin ninyo siya, iligtas ng bawat isa ang kanyang sarili mula sa matinding galit ni Yahweh. Verse 46, huwag manghina ang inyong loob at huwag kayong matakot sa balitang kumakalat sa lupain. May mapapabalita sa loob ng isang taon, iba bawat taon. Balita tungkol sa karahasan o mga pinuno laban sa pinuno. Verse 47, kaya darating ang panahon na paparusahan ko ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia, mapapahiya ang buong lupain ito at mapapatay ang lahat ng mamamayan niya. Verse 48, kung magkagayon ang langit at ang lupa at lahat ng naroon ay aawit at sa kagalakan dahil sa Babylonia, sapagkat sasalakayin
siya ng mga tagawasak mula sa hilaga, sabi ni Yahweh. Verse 49, dapat ibagsak ang Babylonia bilang kapalit ng mga napatay sa Israel, sapagkat ang Babylonia ang dahilan ng mga napatay sa buong sanlibutan. Ang mensahe ng Diyos para sa mga Israelita sa Babylonia. Sinabi ni Yahweh sa mga Israelita na bihag sa Babylonia. Verse 50, kayong nakaligtas sa kamatayan, magpatuloy kayo at huwag kayong titigil. Alalahanin ninyo si Yahweh kung kayo nasa malayong lugar, na gayon din ang Jerusalem. Verse 51, kami napahiya dahil nakarinig kami ng paghamak, nalagay kami sa kahiyahiyang katayuan sapagkat dumating ang mga dayuhan at pumasok sa banal na dako sa bahay ni Yahweh. Verse 52, makikita ninyo darating ang panahong paparusahan ko ang kanyang mga Diyos-Diyos ang maririnig ang daing sa mga sugatan sa buong lupain. Verse 53, kahit na maabot ng Babylonia ang langit, kahit tibayan niya ang kanyang kuta, darating pa rin ang wawasak sa kanya. Iba pang kapahamakan sinapit ng Babylonia. Jeremiah chapter 51 verse 54, sinabi pa ni Yahweh, pakinggan ninyo ang iyakan mula sa Babylonia ang panaghoy dahil sa kanyang pagkawasak. Verse 55, sapagkat ginigiba ni Yahweh ang Babylonia at pinatatahimik ang kanyang malakas na sigaw. Ang kanyang mga alon ay parang ugong ng malakas na tubig, matining ang alingangaw ng kanilang tinig. Verse 56, sumalakay na sa Babylonia ang tagawasak. Binihag ang kanyang mga mandirigma, pinagbabali ang kanilang mga panas, sapagkat si Yahweh ay Diyos na gumaganti. Magbabayad siya ng buo. Verse 57, lalasingin ko ang kanyang mga pinuno at mga matatalino, ang kanyang mga tagapamahala, tagapag-utos at mandirigma. Mahihimbing sila habang panahon at hindi na magigising. Ito ang sabi ni Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Verse 58, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang malawak na pader ng Babylonia ay mawawasak at masusunog ang matataas niyang pinto ang bayan. Nagpapakahirap sa walang kabuluhan ang mga tao. Pinapagod nila ang kanilang sarili para mauwi lamang sa apoy. Ang mensahe ni Jeremiah para sa Babylonia. Verse 59, ito naman ang inuutos ng propeta Jeremiah sa punong iyon ako na si Sirayas, ang anak ni Nerias, at apo ni Nerias, at apo ni Maasiyas nang siya magpunta sa Babylonia kasama si Haring Sidikiyas ng Juda noong ika-4 na taon ng paghahari nito. Verse 60, itinala ni Jeremiah sa isang kasulatan ang lahat ng kapahamakang darating sa Babylonia at lahat ng bagay na nasulat tungkol dito. Verse 61, ang sabi ni Jeremiah kay Sirayas, basahin mong lahat ang nakasulat dito pagdating mo sa Babylonia. Verse 62, pagkatapos sasabihin mo, Yahweh, sinabi mong ang lupain ito'y iyong wawasakin, wala nang maninirahan dito, maging tao o hayop, at mananatili itong wasak habang panahon. Verse 63, pagkabasa mo sa kasulatang ito, itali mo sa isang bato at ihagi sa gitna ng ilog Euphrates. Jeremiah chapter 51 verse 64, sabay ang pagsasabing gayon, lulubog ang Babylonia at hindi nalilitaw dahil sa parusang ipadala ko sa kanya. Hanggang dito ang mga pahayag na natipon ni Jeremiah. Bukas sa itong chapter 52 guys. Bye everyone. God bless.